Magandang araw. This is Engineer JC from Civil Math from our channel. So, lahat ng students yan, civil engineers, professionals, or kahit na simpleng tao lang na interested dun sa ating topic, dun sa ating pag-uusapan. Okay, so, hinintay natin. So, let's go! Start. So, ang topic natin for today is rigid frame. So, ano nga ba yung rigid frame? Okay, so, alam ko, nagre-ring a bell to sa mga utak nyo since napag-aralan natin to before. But, let's have a review of it. Kasi maraming bagay din akong hindi pa, nakalimutan ko na or hindi ko pa na gets about it before. Okay, so, if you just watch this video, the whole video, we are gonna talk about the rigid frame, okay, and all the things that you can relate to it. That's gonna be useful for our we are not in reinforced concrete design, so we are in structural analysis. These are the basics. So, rigid frame is a frame or like structure system that consists of straight members connected by either hinge connection or rigid connection. Okay, so anong pinagkaiba ng dalawang yan? Alam naman natin hinge, okay? So, parang support lang din hinge. So, wala tayong moment sa hinge, okay? Bakit wala tayong moment sa hinge? Kasi, yung type ng support ni hinge is nag-a-allow siya ng rotation. Okay, so nag-a-allow ng rotation yan. Kaya, hindi mo siya pwedeng i-load ng rotation or bending. Okay, so wala tayong moment sa hinge. Tapos naman, yung isa is rigid. Okay, so most of our structures are rigid. Kung mapapansin nyo, o yung tinatawag natin moment resisting. Alam ko, lagi nyo naririnig to, moment resisting frames. So ito yung ibig sabihin ng moment resisting frame. Okay, so dito, meron tayong moment. Okay? Hindi lang yung mga forces natin doon sa, hindi lang reactions. Okay, meron din tayong moment kasi si rigid, nag-a-allow siya, hindi siya nag-a-allow ng rotation. Okay, so, kaya niya mag-resist ng rotation, kaya niya mag-resist ng moment or bending. So, alos lahat ng lahat ng mga frames na nakikita natin alas dito sa Pilipinas is ganyan, So, for example na lang, itong sa drawing natin dito. Okay, since reinforced concrete yan, okay, so, binuhusan yan. Nag-a-allow ba ng rotation to? Itong connection mo dito sa frame na to? Hindi, di ba? Hindi naman basta-basta iikot yan. Okay, hindi yan iikot. Walang rotation yan. So, kaya niya mag-resist ng rotation. So, kaya, moment resisting frame yung tawag yan kasi, kaya niya mag-resist ng rotation kasi, hindi niya ina-allow yung rotation to happen. Okay, may hinge, may rotation. So, example ng hinge is connections like this na connected ng bolts. Okay? Connected ng bolts, so may rotation. Okay? Pero hindi siya nagta-translate, so hindi, just not allow translation. So kung hindi siya nagta-translate, pwede nga magkaroon ng vertical sa horizontal load or reaction yan. Pero hindi pwede ng rotation kasi nag-rotate yung members niya. Okay? Nag-rotate yung members, so hindi siya moment resisting, unlike no rigid. Okay, unlike no rigid, halimbawa, welded yan. So, it doesn't move at all. It doesn't rotate. So, moment resisting yun. So, magiging rigid siya. Okay, so, mostly, yung loads na nire-resist natin ng ating frame or ng ating rigid frame is bending moments, shear. Alam mo natin yan, and axial tension and compression. Unlike dun sa mga sa mga trusses natin na madalas dun sa joint or connection nilalagay yung loadings. Okay, for example, halimbawa meron kang trusses, okay? Pasensya na sa drawing. Ito lang, example lang natin yan. Okay. So, for example, meron tayong meeting point dito or our connection. So, meron kang nilalagay na load dito, nilalagay yan madalas sa connection.
Pero dito sa rigid frame, okay, sa bayan, pwede magkaroon ng load dun sa member mo or magkaroon ng actual load caused by our environment or outside forces. Okay, so yung mga lateral forces natin sa labas halos nanggagaling yan. Ano? Kasi itong internal natin, ito yung mga affected ng gravity. So kahit na wala kang lagay na load dyan, automatic meron ka ng internal loads dyan na nag-a-act, self weight, lahat. Okay, moments na based dun sa own weight mo, magkakaroon ka ng bending dyan. Pero itong mga external natin is galing yan from outside loads. Pwedeng earthquake. Okay. So yung horizontal loads pala natin itong dalawang to, earthquake or wind loads. Okay, so yan lang yung dalawang load natin for horizontal. Okay, so kung naghanap ka ng horizontal loads, itong dalawa lang. Okay. Okay, so bakit pag nagdi-design tayo ng beam, ang dinidesign natin is based on bending moment sa shear. Bakit? Kasi yung axial tension, pag sinabi mo sing axial, yun yung mga forces na papasok dito, direkta dun sa axis ng member mo. So, sobrang liit lang nito kung papasok mo yan, kung magkakaroon ba man ng effect dito sa mga horizontal members mo, sa mga beams. Okay, so napakaliit lang. So, then i-disregard na natin to. Okay, when designing for lecture and beams, okay, so basta sa pag-design ng ating horizontal members. So, ito lang yung ginagawa natin. Ito lang dinidesign natin, bending moment sa shear. So, sa shear, alam naman natin yan, ginagamitan natin ng stirrups. Okay. Tapos, bending moment, syempre, yung mga reinforcement natin. Okay. So, uses ng rigid frame, mostly structural steel and reinforced concrete frames yung ating ginagawa. Alam naman natin yan. Okay, although we use different designs sa structural steel, of course we need steel design there. Okay. But same analysis lang din naman gagawin natin. Magkakaiba lang dun sa material. Okay, sa pagdating sa design, magkaibang way na. Okay, so RC frames, of course, reinforced concrete design tayo dyan, RC design. Yung ginagamit natin ngayon, strength design, strength design. So, multi-story, bridges, plants, ayan yung dalawa, structural steel o RC, ginagamit natin, reinforced concrete as frame. So, para ma-build natin yung mga to. And then, meron din gamit si structural frame o rigid frame on airplanes. Okay, so may mga structure din pala yan sa loob ng airplanes na pwedeng gamitin. Of course, alam na natin yung kahit hindi natin pag-usapan is mostly sigurado yan, steel ang gawa niyan. And then aerospace vehicles ginagamitan din. So, napaka-useful ng frames, rigid frames. So, may pagkakaiba si rigid frame sa basta frame lang, Okay? So, yun. Yun na lahat about sa rigid frames. Kung meron man kayong ibang gustong malaman, you can ask me, you can comment on the comment section. Okay, so hanapan natin ng sagot yan. I hope that you understand this. Medyo magulo yung reaction natin, pero siksik yan, idol, siksik yan. Kung medyo mabilis ako magsalita, you can just pause the video. Basta makinig lang kayo. Repeat the video kung meron kayong hindi naiintindihan, tapos mag-comment lang. Okay, and then see you on the next videos. Mas marami pa tayong pag-uusapan. So, iniksiyan ko lang yung topic kasi nakita nyo naman, rigid frame lang tayo, pero ang dami ng pinag-uusapan. Okay, so basic lang yan ng structural analysis. So, dun sa mga susunod na videos, pag-uusapan pa natin kung paano itong load na to is aabot dito sa foundation. Okay, so para ma-design natin yung foundation. Okay, so paano mo malalaman kung hindi mo nga alam paano, kung anong load yung papasok dito? Siyempre, axial load yan. Pero manggagaling dito, ano yung mapupunta na dito sa foundation mo? So, pag-usapan natin yan sa mga susunod na videos. So, dapat mag-subscribe kayo. Siyempre, mag-turn na notification bell
And like mo naman yung video kung sakaling natuto ka syempre. And see you in the next videos mga idol. This is Civil Math channel. Thank you.